Hi, once again, this is Jake Hangam. Kamusta man mo tanan? Sige, so this time we will now discuss ang recently nga nahitabo nga protest atong niagi nga September 21. And para sa kuha, it was just a useless protest. It was unsuccessful and nothing happens. Sayang lang ang pagod sa mga tao. Sayang ang effort sa mga tao. Why? Because it was a protest nga dili siya united. It was a fragmented one. No, unya laylahi og agenda ang mga tao. Majority sa mga nag-agenda ato is katong mga tao nga makakaliwang grupo, and useless good pud siya tungod kay laylahi ang agenda. What I'm trying to say is that ang grupo sa mga makakaliwang grupo dili siya gusto. Sila gusto nga mag-resign si BBM. No, gusto nila nga anti-corruption sila, pero dili nila gusto nga kadtong mga accountable nga mga tao nganong na ay corruption sa flood control managot, di ba? So nakita naman nato daan from the very beginning that the General Appropriations Act naagi something ato. In fact, naagani gi-file dito sa Korte Suprema, pero hangtod karon wala gihapoy action ng gobyerno ato. So klaro na kaayo na, sa sugod pa lang mali na. Pero wala gihapoy nanagot. Ang mga tao nga nagpirma ato, ang mga tao nga nag-frame ato, wala man gyoy nakita nato nga dunay call for accountability sa katong mga grupo. Why? Because kabalo man gud sila nga kung mo resign si Marcos, of course ang magimong vice president si Sara Duterte, which is not favorable sa ilaha. Kay posible ma-disband na pod ang CPP, NPA, NDF na ilahang grupo. Nakita man ninyo nga daghan kayong nahitabo karon, di ba? Nakasulod na ang mga Makabayan Black, ang Gabriela Party List nakasulod na sa Congress. Giwagtang ang Duterte Youth nga dunay 2 million nga nga grupo kanang boto, pero gipasulod ang Gabriela Party List. So most probably para himuon sila nga tool sa administration nga mubanat sa mga Duterte, kay they will take advantage sa gusto nila nga mawala ang mga Duterte o mapadayon ang kaso dito sa The Hague. In fact, katugan ng ilahang abogado dito sa The Hague, kabalo naman ta pag mayngon na gani na Duterte panagutin. So basta ingon na gani ang mga sounds, kabalo na ta kinsa na sila mga tawhana, diba? So it was an unsuccessful event and it was a useless protest, no, kay ang mga Pilipino wala gyud magkahiusa. And aside from that, makita man pod nato gud nga lisod jud kayo hiusaon ang Pilipinas tungod kay geographically we are fragmented. So the same thing ang paniniwala, ang the way we see things, fragmented po na siya. So impossible kaayo nga maabot sa punto. Although ang history nag-ingon nga nakaya man ang EDSA 1 and EDSA 2, pero that would really require something, no, bigger, no. Kaya requirement ana kinahanglan gyud nga stronger, united. Pero kay wala ma unity, lahi man ang mga mga agenda. So it was just useless protest. No, ang atong buhaton instead na lang magampo na lang gyud ta sa Ginoo. No, iampo na lang yun nato nga ang Ginoo maghimo og mga pamaagi unsaon pag-navigate, no, from this specific chaotic situation until such time nga moabot ta didto sa tama nga kanang destinasyon o unta mapanagot, no, katong mga tao gyud nga nagpaluyo ni ining biggest corruption nga nahitabo sa ato ang nasod. So kadto lang, I just want to share my insights or ako the way I see it kung unsa tong nahitabo nga protest atong niagi nga adlaw atong September 21. So feel free to comment your inyo hapong mga insights sa comment section, and please don't forget to share and follow. Thank you and God bless.